Noong linggo, ika-7 ng Disyembre taong 2003, umalis si Daniel Morcom na 13 taong gulang mula sa kanilang tahanan at nagtungo sa hintuan ng bus na ilang daang metro lang ang layo. Plano niyang sumakay ng bus papuntang Sunshine Plaza Mall upang mamili ng mga pamasko para sa kanyang pamilya at magpagupit na rin. Pamilyar sa kanya ang rutang iyon. Ilang ulit na niya itong tinahak, kabisado niya na ang bawat hakbang. Ngunit nasira ang bus na inaasahan niya. Bandang 2:10 ng hapon, nakita pa siya sa ilalim ng overpass. Dumaan ang isang pansamantalang bus na pamalit, ngunit hindi ito huminto. Nagmamadali ang driver para makahabol sa schedule. Nakipag-ugnayan siya sa dispatch upang magpadala ng panibagong sasakyan. Ngunit pagdating nito ilang minuto pa ang lumipas, wala na si Daniel sa hintuan. Bigla na lang siyang nawala. Si Daniel James Morcom ay ipinanganak kasabay ng kanyang kakambal na si Bradley at may nakatatandang kapatid na si Dean. Nakatira sila sa Palmwoods, isang bayan sa Sunshine Coast ng Queensland, kasama ang kanilang mga magulang na sina Bruce at Denise. Ayon sa ama, si Daniel ay laging mabait at maalalahanin mula pa pagkabata. Medyo mahiyain siya sa mga hindi kilala, pero sa loob ng bahay, puno siya ng sigla at kasiyahan. Kilala siya ng mga kaibigan at kamag-anak bilang magalang, maaga sa lahat ng bagay at masunurin. Mahilig siya sa kalikasan, sa mga hayop at sa paglalaro kasama ang kanyang mga kapatid. Pangarap niyang makatulong sa mga hayop paglaki niya. Payapa at simple ang buhay ng pamilya Morcom. Pagsapit ng bandang 4:15 ng hapon, unti-unting dumidilim at nagsimula ng mag-alala ang pamilya. Dapat ay matagal nang nakabalik si Daniel. Tinanong ng mga magulang ang kanyang mga kapatid kung nakita nila ito, ngunit abala rin sila noon sa kani-kanilang lakad. Kaya naglakad si Denise papuntang hintuan. Nadaanan niyang kinukuha na ng tow truck ang sirang bus. Pero wala roon si Daniel. Tumawag siya sa kumpanya ng bus at kinumpirma nilang walang batang tumugma sa kanyang paglalarawan ang nasakay. Bandang 7:30 ng gabi, humingi na sila ng tulong sa mga awtoridad. Kinabukasan, lumabas na ang larawan ni Daniel sa balita. Nagsimula na ang paghahanap, hindi lang mga pulis kundi pati mga voluntaryo, humigit kumulang 50 ang sumama, pati na rin ang mga rescue helicopters, ngunit wala pa ring nakitang palatandaan. Inalala ng kanyang mga kapatid ang huling sandali nagkikisinkia. Nagsisisi silang hindi nila sinamahan ang kanilang kapatid na noon ay nag-alok pa sa kanila, pero may iba silang plano. Lumawak palalo ang lugar ng paghahanap, pati mga ilog at malalayong bahagi ay sinuyod. Pumasok na rin ang mga divers sa operasyon habang ang mga voluntaryo ay nagsiyasat ng mga palayan at masukal na lugar. Lahat ng maaaring gawin ay ginawa upang matuklasan kung saan napunta si Daniel Morcom. Buong komunidad ay nakiisa at napakalakas ng suporta mula sa mga tao. Kalaunan, nagtipon-tipon ang pamilya at daan-daang taga-suporta sa isang gabing alay. Madalas na lumabas sa media sina Denise at Bruce upang humingi ng tulong at paalalahanan ang publiko tungkol sa kanilang anak. Dumating ang isa sa pinakamasakit na araw, ang ika-19 ng Disyembre, araw ng kaarawan ni Daniel kung saan sana ay maglalabing-4 na siya. Upang muling buuin ang mga posibleng pangyayari, nagsagawa ng reenactment ang pulisya, umaasang may makaalalang motorista na dumaan noon sa lugar. Huling nakita si Daniel sa ilalim ng parehong overpass sa Sunshine Coast noong linggo ng Disyembre 7, 2003. Araw-araw lalo lamang lumalala ang kaba ng kanyang mga magulang. Gusto lang namin siyang makauwi, sabi nila. Lumipas na ang isang linggo mula nang huli siyang nakita. Lalong naging tense ang lahat. Siguradong may nakakita sa kanya. Patuloy pa rin ang pag-asa. Umaasa ang lahat na si Daniel ay makakabalik. Matagal na siyang hinihintay. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumitaw ang mga nakasaksi.
May ilang nagsabing nakita nila si Daniel malapit sa hintuan ng bus, umikisima kalayakan mag-isa lang siya, tila naiinip at kumuguhit sa putik gamit ang isang patpat para lang may mapaglibangan. Ang iba naman ay nagkwento na may isang lalaki na nasa tabi niya, nakasandal sa pader. Inilarawan nila ito bilang payat, may balbas at may tattoo. Paulit-ulit lumitaw ang ganitong paglalarawan. Bandang 2:10 ng hapon, wala na si Daniel sa hintuan. Ayon sa mga saksi, nangyari ang lahat sa loob lamang ng 1.5 minuto. Isang iglap na halos hindi ka panipaniwala at nawala na siya. Upang makuha ang pansin ng publiko, nagtayo sila ng mga luwad na rebulto sa lugar. Isa ay kumakatawan kay Daniel at ang isa na may sa lalaking nakita raw na kasama niya. Mabilis itong nagbunga. Sa loob lamang ng ilang araw, tumanggap ang mga awtoridad ng mahigit 300 ulat. Ikinuwento ng mga tao na may nakita silang kahina-hinalang puting sasakyan na paikot-ikot sa lugar noong araw na iyon. Pagsapit ng Marso taong 2004, lumampas na sa 3,000 ang mga tawag sa hotline, isang record sa kasaysayan ng serbisyo. Buwan-buwan ay may mga aktibidad para manatili ang kaso sa alaala ng publiko. Higit 50 palimbagan ang nagsanib puwersa upang makapag-imprenta ng halos 2 milyong flyers na may impormasyon tungkol kay Daniel. Lumabas pa nga ang kaniyang larawan sa mga pakete ng gatas. Noong Oktubre ng parehong taon, lumubo na sa mahigit 8,000 ang mga natanggap na ulat. Inanunsyo rin ang gantimpalang nagkakahalaga ng $250,000. Pinakamalaki sa buong kasaysayan ng Queensland. Dumating ang taong 2005, taon na may matinding kahalagahan para kina Bruce at Denise, ang mga magulang ni Daniel. Hindi pa rin siya natatagpuan pero hindi sila sumuko. Itinatag nila ang Daniel Morcombe Foundation. Sa simula'y layunin lamang nito na pagtuunan ng pansin ang kaso pero kalaunan ay lumawak ito. Ang pondo ay nagsimulang tumulong sa mga magulang, guro at tagapag-alaga sa pamamagitan ng mga materyales at programang pang-edukasyon para sa kaligtasan ng kabataan. Ang mga buwan ay naging taon. Sa kabila ng halos 10,000 natanggap na lead, hindi pa rin siya naibabalik. Tuwing anibersaryo ay inilalathala pa rin sa media ang kaniyang larawan at nagpapatuloy ang gawain ng foundation upang hindi makalimutan si Daniel. Pero kahit sa lahat ng pagsisikap, kakaunti lang ang konkretong ebidensya para sa investigasyon. Umabot sa mahigit 500 tao ang nasa ilalim ng masusing pag-obserba, ngunit wala ni isa ang nagbigay ng malinaw na sagot. Pang-4 na taon na ng paghahanap at wala pa ring malinaw na kasagutan. Patuloy na umaasa ang pamilya Morcombe na nanatili sa parehong bahay mula nang mawala si Daniel. Pero sa huli, kinailangan nilang gawin ang isang mahirap na hakbang, lumipat ng tirahan. Nanatiling buo ang kwarto ni Daniel, gaya ng noong araw na iyon. Walang pinakialaman sa kaniyang mga gamit. Maingat nilang inipon ang lahat at iniwan ang bahay na puno ng alaala. Hindi sila nawala ng pag-asa. Tinutugunan nila ang bawat lead kahit saan pa ito humantong. Si Bruce mismo ay nagsimulang tahimik na makipag-ugnayan sa mga taong posibleng may alam. Pero sa karamihan ng pagkakataon hindi ito nagbunga. May mga ulat na nauwi lang sa kalokohan o maling akala. Habang lumilipas ang bawat araw, mas lalong nakakakilabot ang pakiramdam, para bang mananatiling palaisipan ang lahat. Pero hindi sumuko sina Bruce at Denise. Di nagtagal ay napagdesisyunang magsagawa ng formal na pagdinig upang muling balikan ang mahabang listahan ng mga pinaghihinalaan at posibleng mga saksi. Inaprubahan ang kahilingan. Ipinatawag sa pagdinig ang driver ng bus na hindi huminto nung araw na iyon, pati na rin ang mga taong nakakita ng isang hindi pamilyar na lalaki malapit kay Daniel. Pati na rin ang ilang individual na dati nang napagtuunan ng pansin ay muling inimbitahan. Isinumite sa korte ang napakaraming dokumento, libu-libong pahina mula sa investigasyon. Sa puntong iyon, sa kasamaang palad, lumalakas na ang kutob ng mga awtoridad na ang lahat ay nangyari kay Daniel nang napakabilis matapos siyang mawala.
At sa halip na isang buhay na tao ang hanapin, ang direksyon ng investigasyon ay lumipat na sa paghahanap ng bakas. Isa sa mga iprinisintang testigo ay si Brett Peter Cowan, 41 taong gulang na ama ng 3 anak. Kilala na siya ng pulisya, simulat sa pool ay lumutang na ang pangalan niya sa kaso. Sa katunayan, naimbestigahan na siya ilang linggo pa lamang matapos mawala ang binata. Mula pa noon ay may agam-agam na ang mga investigador sa alibi niya, may mga butas sa kanyang kwento. Maalala niyo ba kung anong ginawa ninyo nung 7 ng Disyembre, linggo iyon? Nasa bakuran ako. Umaga hanggang halos tanghali, nagputol ako ng mga puno, inayos ang paligid. Tapos tumawag ako sa ama ng amo ko para humiram ng panggiling ng sanga. Kinuha ko iyon pasado 1:00. Mabilis lang naman, nasa 30 hanggang 45 minuto lang. Noon umalis kayo mga 1:00, bumalik bandang 2:30 o 3:00. Mga ganun na nga. May nakita ba kayong batang lalaki sa may daan, sa may paanan ng burol? Wala akong nakita. May mga sasakyan ba o kakaibang bagay kayong napansin? Wala naman, walang kakaiba. Gayunpaman, nanatiling may pagdududa ang mga investigador tungkol sa eksaktong oras. Magkakaiba kasi ang salaysay ng mga saksi, may nagsasabing bumalik siya bago mag 3:00, may iba namang hindi tiyak. Sinubukang busisiin ng mga investigador kung may natitirang puwang sa oras na maaring magpaliwanag sa mga hindi nagtutugmang ulat. Bukod sa pagpasok niya sa lugar sa tamang oras, may kaduda-duda ring bahagi sa nakaraan ni Brett. Ilang ulit na siyang nasangkot sa malulubhang paglabag sa batas na may kinalaman sa mga delikadong gawain laban sa mga hindi pa ganap ang edad. Pero sa kabila nito, isang panahon ay napunta ang atensyon ng investigasyon sa ibang tao, si Douglas Jackway na may halos parehong record. Ngunit nang dumating ang araw ng pagharap ni Brett sa korte, nagkaroon ng matinding emosyon sina Bruce at Denise, ang mga magulang ni Daniel. Lumapit si Denise sa kanyang asawa at marahang bumulong, "Siya yon." "Sigurado ako." Habang tinatanong si Brett, lalong nagiging kakaiba ang kanyang mga sagot. Isa sa mga pinakanakatindig balahibo, ayon kay Denise, ay nang sinabi niyang hindi siya pwedeng sangkot sa pagkawala ni Daniel dahil mas gusto niya ang mas bata kaysa kay Daniel. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, inilahad ang ilang detalye mula sa kanyang nakaraan. Noong 1987, may nangyaring insidente sa Brisbane kung saan isang 7 taong gulang na batang lalaki na si Tim ang nasaktan. Nangyari ito sa isang sentro para sa kabataan kung saan pansamantalang nagtratrabaho si Brett na 18 taong gulang noon. Sa isang pagkakataon, sinubukan niyang kumbinsihin si Tim na sumama sa kanya sa palikuran, ngunit tumanggi ang bata. Sa halip na umatras, naging mapilit si Brett. Sa pilitan niyang hinila ang bata papasok sa isa sa mga cubicle. Doon naganap ang isang bagay na mas mabuting hindi na sana nalaman. Sa huli, tinakot niya si Tim at sinakal ito ng bahagya habang binibigkas ang pagbabanta na paparusahan siya kung magsusumbong man siya kahit kailan. Lahat ito ay natigil lamang nang biglang tinawag si Tim ng isa sa mga empleyado ng sentro para sa mga bata. Sigurado siya, kung hindi siya dumating sa sandaling iyon, pwedeng naging mas malala ang lahat. Sabi ni Tim, kahit nakalabas siya sa bangungot na yon ng pisikal, parang may bahagi sa kanya na naiwan doon, na parang may napakahalaga sa kanya na kinuha ni Brett. Pagkatapos ng nangyari, inaresto si Brett pero agad ding pinalaya kapalit ng piyansa at tuluyang naglaho. Halos 2 taon siyang hinanap bago siya natagpuan sa New South Wales. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, nakahanap ng lakas ng loob si Tim na tumistigo laban sa kanya sa korte. Naalala niya kung paano nakaupo lang si Brett habang nakangiti na parang isa lang itong laro sa kanya. Sa huli, hinatulan siya ng 2 taon pero wala pa sa 1 taon ay nakalabas na siya. Pagkatapos nito, lumipat si Brett sa Darwin. Doon, sinasabi niya sa lahat na nagbago na siya.
na naniwala sa pananampalataya at nagsimula ng panibagong buhay. Pero hindi nagtagal, may nangyaring muli na hindi pwedeng banggitin sa YouTube. Isa pang bata ang nadamay. Nawala ang batang lalaki mula sa isang residential complex at kalaunan ay natagpuan sa loob ng abandonadong sasakyan sa napakaseryosong kalagayan. Sa kabila nito, nagawa pa rin ng bata na makaabot sa pinakamalapit na gasolinahan. Bali ang kanyang clavicle, nasugatan ng isa sa kanyang baga at nagkaroon ng malalang pamumula sa mata dahil sa kakulangan ng hangin. Muling nahuli si Brett. Sa pagkakataong ito, 7 taon ang hatol sa kanya pero 4 lang ang talagang kinulong siya. Sa paglaot, nalaman na si Brett, ang tunay niyang pangalan ay Peter Kawan, ay sumailalim sa psychological evaluation. Isa sa mga espesyalista ang nagsabing isa siyang pathological liar na may mga senyales ng kondisyon kung saan halos wala siyang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Ang mga ginawa niya sa mga bata ay nag-iwan ng malalim na sugat, hindi lang sa katawan kundi sa kalooban din. At malinaw, pwedeng maulit ang lahat. Nang umabot sa korte ang kaso ni Daniel at malapit nang matapos ang mga pagdinig, tumingin si Brett sa mga magulang ng bata at sinabi, "Wala akong kinalaman sa pagkawala ni Daniel." Wala talaga. Dahil sa mga salitang ito at sa pagpasok ng bagong grupo ng mga investigador, biglang umusad ang investigasyon. Isinagawa ang isang komplikadong lihim na operasyon na tumagal ng 4 na buwan. Layunin nito, malaman kung totoo bang may kinalaman si Brett sa pagkawala ni Daniel. Binigyan si Brett ng codename na Adim 7. Gumamit sila ng teknikang tinatawag na Mr. Big. Sa paraang ito, nagpapanggap ang mga undercover na pulis bilang bahagi ng isang kunwaring sindikato para mag-gain ng tiwala ng suspek. Kapag kumbinsido na ang tao na parte siya ng grupo, iniaalok sa kanya ang pagkakataong makilala ang boss. Isang fictional leader na sa katotohanan ay isang veteranong investigador. Ipinapangako ang mas mataas na posisyon sa sindikato kung makakapasa siya sa isang interview. At sa mga sandaling iyon, kadalasang nagsisimulang magsalita ang mga hinihinalang sangkot. Isa sa mga opisyal ang lumapit kay Brett sa eroplano papuntang Perth. Nagpakilala siyang miyembro ng malaking grupo at inalok si Brett ng pagkakataong makasama sa kanilang kalakaran, sabay pangakong malaking kita. Agad namang interesado si Brett. Ilang buwan siyang dahan-dahang isinama sa kunwaring network. Tumatanggap siya ng iba't ibang gawain. Nakikilahok sa mga transaksyon, nangongolekta ng utang, bumibili at nagbebenta ng armas. Hanggang sa dumating ang balita, handa na siyang makipagkita sa pinuno. Ang taong ito ay walang duda, bihasa sa pagpapalabas ng impormasyon mula sa mga tao. Nakaset up na ang mga kamera sa hotel room at nagsimula ang isang mahaba-habang pag-uusap. Walang nakaasa na agad magsasalita si Brett. Napag-isipan ko na lahat. Panimula niya. Siguro ito na rin ang hinihintay mula sa akin. May isang bagay na lumutang kailangang mapag-usapan. Idinagdag niyang iba raw talaga ang real na dahilan kung bakit siya nandoon. Pero nang gabing iyon, may nalaman siyang bagay na nagpabago sa lahat ng plano. Sinabihan ako na may kinalaman ka sa kaso ni Daniel Morcom, na ikaw mismo yon. Personal, hindi ako natatakot dyan, sabi niya. Pero kailangan kong malaman kung paano ako kikilos mula ngayon. Pwede akong tumulong, magbigay ng alibi kung kailangan, itapon ang mga gamit. Pero kailangan malinaw sa akin kung anong eksaktong dapat kong gawin. Naiintindihan mo, di ba? Tinanong niya kung may kailangang ipag-alala sa mga bagay na pwedeng magdulot ng problema. Baka may naiwan pang bagay gaya ng bakas ng DNA. At syempre, ang pinaka-importante, wala pa ring nakahanap kay Daniel mismo. Maging si Brett ay naguguluhan doon. Nakita ko siya nung pauwi na ako. May bus na tila sira sa gilid ng kalsada, parang galing sa Sunbus. Doon ko napansin si Daniel. Alam kong malabo na siyang makasakay, kaya pumarada ako malapit. Kwento niya. Tumayo ako sa tabi niya, kunwari nag-aabang din. Pinagmasdan ko ang paligid, tiniyak kong walang ibang tao.
Nang dumaan na ang isa pang bus, naisip ni Brett na ito na ang pagkakataon. Isinama niya si Daniel, halos kalahating oras na biyahe, patungo sa isang matagal ng abandonadong bukirin. Sa mga susunod na taon, babanggitin ng ama ni Daniel na siguro ay agad niyang naramdaman na may mali, lalo na nang papaliit ng papaliit ang daan at tila palayo na sila sa kilalang lugar. Sabi naman ng ina, nung bata pa si Daniel, madalas siyang matakot tuwing gabi at humihiga sa sahig sa tabi ng kanilang kama. Huminto si Brett sa harap ng isang bahay. Pinilit niyang ipasok si Daniel sa loob. "Kilala ko tong lugar," sabi niya. "Tinago ko lang siya sa mga halaman sa likod, tapos binalikan ko para ayusin ng maayos ang lahat." Nang tanungin siya kung ano ang nangyari sa loob ng bahay, agad niyang sagot, "Wala namang nangyari. Natakot siya, natakot din ako. At basta, hinawakan ko siya sa leeg." Hindi niya tiyak kung gaano katagal tumagal ang lahat. Pero ayon sa mga investigador at eksperto, nangyari ang lahat sa loob ng unang oras matapos mawala si Daniel. Pagkatapos noon, ayon kay Brett, dinala niya si Daniel pababa sa medyo masukal na bahagi at itinapon sa ilog ang mga gamit nito sa di kalayuan. Matapos ang kanyang tahasang pag-amin, kumbinsido ng mga undercover agents si Brett na ipakita ang eksaktong lugar, sa dahilan na tutulungan siya para alisin ang anumang bagay na maaaring magdulot ng problema, sumama siya sa kanila mga 70 kilometro sa hilaga ng Brisbane. Nagkubli ang mga pulis sa mga palumpong, tahimik na naghintay habang lumalalim sa kakahuyan si Brett. Ito na ang pinakahihintay na sandali ng buong operasyon. "Pulis ito, huwag kang gagalaw Brett, manatili ka lang dyan, huwag kang kikilos. Tumigil ka lang." "Brett Cowan, ako si Steve Blanchard, Senior Detective mula sa Brisbane Investigations. Kilala mo si Ross Hutton, di ba? Sunshine Coast, CLB." Hindi ko siya kilala." "Hindi mo siya kilala? Sige. Brett, iniimbestigahan ka namin tungkol sa pagkawala at pagwawakas ng kaso ni Daniel Morcombe." "Oo." "Alam mo bang nakausap ka na tungkol dyan noon?" "Oo, alam ko. Kailangan kitang abisuhan. Hindi mo kailangang makipag-usap sa amin ngayon." "Naintindihan ko. May karapatan kang manahimik. Hindi mo kailangang sagutin ang anumang tanong o magpaliwanag. Naiintindihan mo?" "Oo." "Sabihin niyo na lang na inaaresto niyo ako, ayos?" "Hindi pa. Maliban na lang kung kusang loob kang manatili at makipag-usap." "Hindi, balak niyong arestuhin ako." "Sige, inaaresto ka na namin kaugnay ng kaso ni Daniel Morcombe." "Ayos. Ibig sabihin, opisyal na akong bahagi ng kaso ni Daniel Morcombe." Dinala si Brett sa kustodiya. Sinampahan siya ng mga kaso: pagdukot, hindi makataong pagpigil sa kalayaan, hindi angkop na kilos laban sa menor de edad, at pakikialam sa proseso na may kaugnayan sa mga sensitibong ebidensya. Lumipas ang 1 linggo at sa lugar na itinuro ni Brett, natagpuan ng mga investigador ang isang pares ng sapatos na pang-sports. Di nagtagal, natuklasan din ang shorts, sinturon at malubhang nasirang panloob. Sa parehong lugar, nakahanap rin sila ng 3 piraso ng mga buto. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng DNA mula sa sipilyo ni Daniel, nakumpirma na may kaugnayan na nga ang mga ito sa kanya. Magandang gabi. Matapos ang halos 8 taon ng paghahanap, kinumpirma ng pulisya na natagpuan na ang mga labi ng pinatilyong si Daniel Morcombe. Ang resulta ng forensic analysis sa 3 butong nakuha mula sa masukal na lugar malapit sa Berwa ay tumugma sa kanyang DNA. Live mula sa pinangyarihan, si reporter Amanda Abate. "Amanda, paano hinaharap ng pamilya Morcombe ang balitang ito? Sharon, kasama ng kanilang mga malalapit na mahal sa buhay ang pamilya ngayong araw, sinusubukang unawain at tanggapin ang katotohanan." Bandang 8:00 ng gabi, kinumpirma ng mga eksperto mula sa laboratorio sa Adelaide na kay Daniel nga ang mga labi. Tumagal ng 3 buwan ang kabuuang paghahanap. Sa huli, 17 buto ang natagpuan. Lumipas pa ang 1 taon bago pinayagan ang pamilya na magdaos ng huling pamamaalam. Nangyari ito halos 9 na taon mula nang siya ay mawala.
Dumalo ang mahigit 2,000 tao sa seremonya. Ang buong komunidad ay lumabas upang ipakita ang kanilang pakikiisa at pagmamahal. Ang kaso ni Daniel Morcombe ay naging isa sa pinakamalawak na imbestigasyon sa kasaysayan ng Queensland at nagtapos ito sa isang masaklap na pangyayari. Matagal na hindi ibinunyag ang pangalan ni Brett Peter Cowan. Ngunit matapos ang kahilingan ng mga magulang ni Daniel, pinayagan ng korte na alisin ang pagbabawal. Ayon kay Bruce, ama ni Daniel, mula nang maaresto si Brett ay nagsimulang magkaroon ng linaw ang lahat. Nakatawag pansin na siya pa lamang sa panahon ng mga panayam dahil sa kanyang nakaraan. Alam ko agad na siya yon. Masyadong akmang-akma ang lahat, naalala ni Bruce. Hindi ka panipaniwala ang paliwanag niya at parang bukas na libro ang buong buhay niya. Napansin ng mga investigador na may butas sa kanyang alibi. Pero sa di maipaliwanag na dahilan, hindi nila iyon itinuloy noon. Hindi inamin ni Brett Peter Cowan ang kaugnayan niya sa pagkawala ni Daniel Morcombe. Tumagal ng 1 buwan ang paglilitis, kung saan tumestigo ang 116 na saksi at ipinresenta ang mahigit 200 ebidensya. Tumanggi si Brett na magsalita at patuloy na iginigiit na wala siyang kinalaman. Lumipas ang higit sa 10 taon mula nang mangyari ang trahedya bago naglabas ng hatol ang hurado. Noong 14 ng Marso taong 2014, idineklara siyang may kasalanan sa lahat ng paratang. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong na may minimum na 20 taon bago posibleng muling suriin ang kaso. Habang binabasa ang desisyon, hindi siya nagpakita ng emosyon, bagay na hindi na ikinagulat ng karamihan. Ang hatol na ito ang naging wakas ng pinakamalaking operasyon ng pulisya sa estado ng Queensland at pinakamalawak na paghahanap ng nawawala sa kasaysayan ng Australia noon. Para sa pamilya Morcombe na nawala ng anak at kapatid, kahit paano ay naging pagaan sa loob ang desisyong ito. Tinupad nila ang pangakong makamit ang katarungan. Ang pag-amin ni Cowan sa mga taong nagpapanggap bilang bahagi ng isang grupong may mga kahina-hinalang gawain ang naging susi sa lahat. Tumagal ng mahigit 4 na buwan ang operasyon at nagsimula ito matapos siyang sumakay sa eroplano pabalik ng Perth. Mula sa isang panibagong interogasyon kaugnay ng lumang investigasyon noong 2011. Nagyayabang siya sa kanyang mga bagong kaibigan na hindi pa rin siya mahuli-huli ng pulisya. Hindi niya alam na bawat salitang binibigkas niya ay naiitala. Hindi pinaniwalaan ng hurado ang kwento niyang gawa-gawa lang ang pag-amin at na ibang tao ang talagang responsable. Sang-ayon sila sa bersyong naganap ang lahat sa isang liblib na kalsada kung saan nakita niya ang binatilyo, inakit ito sa isang tagong lugar at ginawa ang isang bagay na hindi na maibabalik. Ang hatol na ito ay bunga ng walang kapantay na pagsusumikap ng mga investigador. Higit sa 10,000 interview ang isinagawa at sa isang punto, mahigit 500 tao ang isinama sa listahan ng mga pinaghihinalaan. Mula pa sa simula, ang pamilya ni Daniel ang naging pangunahing puwersa sa paghahanap ng katotohanan. Araw-araw nilang binabalikan ang sakit. Iniisip ang batang lalaki na nakasuot ng pulang damit. Ang batang hindi na muling nakabalik sa kanilang tahanan. Ayon kay Denise, ang ina ni Daniel, naalala niya ang pangakong binitiwan niya sa kanyang anak habang binabasa ang desisyon ng hukuman, ang makamit ang katarungan. Lubos ang kanyang ginhawa, natupad ang kanyang pangako. Ang una niyang gustong gawin ay bumalik sa lugar kung saan siya huling naroroon at sabihin, "Hindi ka namin binigo." Sinubukan ni Brett na iapela ang hatol, ngunit paulit-ulit itong tinanggihan. At ngayon, may bagong balita. Tuluyan nang tumanggi ang kataas-taasang hukuman sa Brisbane na muling buksan ang kaso. Ibig sabihin mananatili siya sa piitan habang buhay para sa nangyari sa Sunshine Coast noong 2003 taon. Una na rin siyang lumapit sa korte ng estado, ngunit nabigo rin siya roon. Huli na ang pagkakataong iyon. Tulad ng maraming iba pa, ang mga nasa kulungan ay walang simpatya sa kanya. Sa kanyang pamamalagi sa loob, ilang beses na siyang napasama sa mga insidente. Isang beses, binuhusan siya ng mainit na tubig ng isang kapwa bilanggo na nagdulot ng matinding pinsala.
Sa isa pang pagkakataon, nagtamo siya ng mga sugat matapos ang isang insidente sa isang mas pinapangalagang bahagi ng kulungan. Alam ni Cowan na hindi siya basta bilanggo sa loob. Hayagang sinasabi ng iba pang mga bilanggo na kapag nagkaroon sila ng pagkakataon, may plano silang harapin siya dahil sa kaugnayan niya kay Daniel Morcombe at sa iba pang madidilim na bahagi ng nakaraan. Hindi nagbigay ng pahayag ang pamilya Morcombe ukol sa insidenteng ito, ngunit sa isang panayam, sinabi ni Denise, "Sana ay mamuhay ka na mag-isa at wala ni katiting na init mula sa iba." Sa ngayon, nasa Wollaston Correctional Center siya. Ayon sa isang kawani roon, maayos ang kanyang asal, hindi dahil sa respeto, kundi dahil alam niyang tanging ang mga gwardya lang ang hadlang sa mga nais gumanti sa kanya. Halos 10 taon na inalay ni Bruce at Denise ang kanilang buhay sa paghahanap ng mga kasagutan at sa pagtulong sa iba. Ibinahagi ni Denise na tanging noong nadesisyunan na ang kaso ni Brett, siya unang nagkaroon ng lakas ng loob na silipin ang mga gamit ni Daniel at harapin ang mga bagay na matagal niyang isinantabi. Ang kwento ni Daniel ay nag-iwan ng malalim na bakas sa buong bansa at nagsilbing mahalagang sandali sa usapin ng kaligtasan ng kabataan sa Australia. Ang tibay ng loob at determinasyon ng kanyang mga magulang ay nagsilbing inspirasyon sa marami. Ang gawain ng Daniel Morcombe Foundation ay tunay na kahanga-hanga. Mula pa sa simula, layunin nitong maibalik sa lipunan ang kabutihang tinanggap ng pamilya mula nang mawala si Daniel. Ngayon, ito ay isa sa mga pinakaprominenteng organisasyon sa Australia na nagsusulong ng proteksyon sa kabataan. Taon-taon, libu-libong tao sa buong bansa ang nagsusuot ng pula, ang huling kulay na suot ni Daniel bilang bahagi ng pambansang araw ng pagkilos para sa kaligtasan ng kabataan. Ginaganap ito tuwing huling Biyernes ng Oktubre at kilala bilang Araw ni Daniel. Ito ang pinakamalaking araw para sa advokasya ng kaligtasan ng kabataan sa buong Australia. Nagsisimula ito sa isang simbolikong lakad na 4 na kilometro, distansyang hindi na niya narating pauwi. Inaanyayahan ang mga magulang, tagapag-alaga at guro na kausapin ang mga bata tungkol sa kanilang kaligtasan habang ang mga paaralan, daycare, kumpanya at buong komunidad ay nagsasama-sama upang ipaalala. Ang pangangalaga sa mga bata ay tungkulin nating lahat. Si Bruce at Denise ay personal na nakipagkita kay Tim, ang unang taong naapektuhan ni Brett, upang sabihin ng harapan, hindi na muling makapananakit si Brett ng kahit sino. Si Bradley, ang kakambal ni Daniel, ay pinaiyak ang lahat sa kanyang kasal nang iparada ang mga litrato ng yumaong kapatid bilang paggunita. Sa ganitong paraan, naging bahagi rin si Daniel ng mahalagang araw na iyon. Kalaunan, nagkaroon ng anak na lalaki si Bradley at ang gitnang pangalan nito ay Daniel. Ang nakatatandang kapatid ni Dean ay naging ama rin. Isinilang ang kanyang anak na babae sa mismong araw ng pagdiriwang ng araw ni Daniel sa bansa. Tuwing Pasko, laging may bakanting upuan sa hapagkainan at inilalagay ang larawan ni Daniel sa tabi nito. Ginagawa ng pamilya ang lahat upang manatiling buhay ang kanyang pangalan sa puso ng tao at patuloy na maging inspirasyon sa iba.